Halina, tuklasin natin ang mundo ng kababalaghan. Ang awit ay paulit-ulit, tila nananawagan, tila nang aakit. Dumungaw sa bintana si Buding. Napangiti siya nang makita ang isang grupo ng mga batang naglalaro sa ilalim ng iliwanag ng buwan. Kumabog ang dibdib ni Buding sa tuwa. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Sandali pa, patakbo niyang tinungo ang grupo ng mga batang magkakapit kamay at paikot-ikot na nagsasayaw sa bilog na nagawa ng mga ito. Pumaloob si Buding sa loob ng bilog at sumayaw ito. "Buding! Buding!" ang pasigaw na panangis ni Lerma, ang mami ni Buding. Hindi matanggap ng babae na makita si Buding ay isa na itong malamig na bangkay. Yakap ang anak ay ayaw itong bitawan ng babae. Iyak ng iyak at parang masisiraan ng ulo si Lerma dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Inimbestigahan ng otoridad kung paano namatay si Buding, pero walang makapagsabi o makapagbigay man lang ng lead kung ano ang tunay na nangyari. Ang tanging natatandaan ng yaya ng bata ay tulog na ito nang iwan sa loob ng silid. Alam ni Lerma na nagsasabi ng totoo ang yaya. Ang totoo ay sinilip rin niya ang anak nang makitang sarado na ang pinto ng kwarto nito at nagkataong pababa siya upang checkin kung nakasarado na lahat ng pinto at bintana at ang LPG. Gabi-gabi niyang ginagawa yun at tiyak niyang naisusi niya ang pinto ng kabahayan maging ang sa kusina. Walang dadaanan si Buding palabas, kaya hindi niya matanggap na nakalabas ng bahay ang anak at namatay ito. Kabilugang muli ng buwan. Malamlam ang sinag nito nang aakit ang liwanag. Sa isang barangay hindi kalayuan sa tinitirhan ni na Lerma ay malungkot na nakadungaw sa bintana si Gerly. Gustong-gusto niyang lumabas at makipaglaro ng patintero sa mga kaibigan. Kadaraan lang ng mga ito at dadayo kina Merlinda. Isa pa nilang kaibigan na 10 bahay ang agwat sa bahay nila. Ibig ng mga magulang ng kaibigan nila na doon sila maglaro dahil may hika si Merlinda. Kapag inatake nga naman ito ng hika, ay madali nilang masasaklolohan ang anak. Ugali na ng ina ni Merlinda na ipagluto sila ng merienda, kaya ibig di nilang doon laging maglaro. Cowboy kasi ang mga magulang ni Merlinda, hindi tulad ng tatay at nanay niya. Ibig maiyak ni Gerly, inggit na inggit sa mga kaibigang tiyak niyang sa oras na iyon ay masayang nagpapatintero. "Oh, ba't hindi ka pa natutulog?" narinig ni Gerly na sabi ng nanay niya. Lumingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo sa may pinto na maliit na silid si Aling Welma. Halatang galit ito. Matutulog na po," sabi niya sa basag na tinig. "Sige, mahiga ka na. Tingnan mong ate at ditsi mo, tulog na. Ikaw ay tumalit, ikaw itong nagpupuyat." Yuko ang ulong tinungo niya ang higaan sa tabi ng mga kapatid. Tumabi siya sa pagitan ng dalawa at nagkulubong ng kumot para hindi makita ng ina na umiiyak siya. Narinig ni Gerly nang isara ng ina ang pinto ng silid. Lalo siyang naawa sa sarili. Minsan-minsan lang kung magpaalam siya para maglaro, pero ayaw pa siyang payagan. Naiinggit tuloy siyang lalo sa mga kaibigan. Bakit pinapayagan ng kanilang mga magulang ang mga ito? Sana ay iba ang nanay niya
Hindi sana iyon si Aling Welma na mahigpit at masungit. Lumalakad ang oras ay nanatiling gising si Girlie at nakikiramdam. Napabalikwas siya nang may narinig. Nye 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 nye. Kumakabog ang dibdib na marahan siyang bumangon para hindi magsing ang dalawang kapatid. Walang kalatis na tinungo niya ang bintana at marahan iyong binuksan. Naaninag niya ang isang grupo ng mga batang naglalaro. Nakadamit ng puti ang mga ito. Nakapaikot ang mga bata sa isang pabilog na hugis. Magkakahawak kamay. Malamlam ang sinag ng buwan, kaya hindi niya maaninag kung sino-sino ang mga batang iyon. Naganyak siyang manood sa paglalaro ng mga ito. Natigilan siya na makitang tumigil sa paglalaro ang mga bata. Tumingin ang mga ito sa kanya. Kinawayan siya ng mga ito. Inaya siyang maglaro. Sumikdo ang dibdib ni Girlie. Nilingon ni Girlie ang dalawang kapatid. Himbing nang natutulog ang mga ito. Muli siyang tumingin sa mga bata. Nakatingin din ang mga ito sa kanya. Walang tigil sa pagkaway. Nagpasya si Girlie. Makikipaglaro siya. Marahan niyang tinungo ang pinto at ibinukas iyon. Pinakiramdaman niya ang kwarto ng mga magulang. Tahimik iyon. Marahil ay himbing na rin ang ama't ina, kaya hindi narinig ang paglagitik ng binuksan niyang pinto. Nakatiyad siyang bumaba. Siniguro niyang wala siyang lilikhaing ingay. Hahawakan pa lamang niya ang hawakan ng pinto sa kabahayan nang bumukas iyon. Sa pagtataka niya ay nasa harap na niya ang ilan sa mga batang kanina ay naglalaro. Tayo na! Sabi ng isa sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kamay nito. Kinilabutan siya pero hindi makatanggi si Girlie nang igiya siya ng bata patungo sa iba pang mga batang naiwan sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan. Nye 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 nye. Nalimutan ni Girlie ang lungkot at ang takot na kanina ay naghahalong mga damdamin sa kanyang puso. Pasaya siyang nakipaglaro sa mga batang noon lang niya nakita. Lumipas ang mga oras pero hindi niya ito pinansin. Masayang masaya siya sa pagsasayaw sa loob ng bilog na hugis na binuo ng mga bata. Kinabukasan, isang nakabulagtang Girlie ang natagpuan ni Aling Welma sa damuhan sa labas ng kanilang bakuran. Patay na ang bata. Ang sabi ng doktor na tumingin dito ay nasa pagitan ng hating gabi at madaling araw ito nang mamatay. Hindi rin masabi ng doktor kung ano ang ikinamatay nito. Marami pang sumunod kina Buding at Girlie. Tulad nila ay mga batang tumugod sa tawag ng sayaw ng kamatayan. Nawa ay naibigan niyo po ang kwentong aking ibahagi ngayon. At maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik. Ganoon na rin at ang pagsuporta sa channel na ito. Miga loud shout out po and God bless everyone.